Ang populasyon ng Tupi ay umaabot ng 73,459 at marami sa kanila ang kabilang sa mga katutubong naninirahan sa tinatawag na GIDA o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Dahil sa mga nakagisnang paniniwala, isa sa naging suliranin ng mga pamilya ay ang pagtatakda ng bilang at agwat ng kanilang mga anak. Kaya naman malaki ang naging papel ni Esther Ante upang maipaliwanag sa mga mag-asawa ang kahalagahan ng family planning. Madalas niyang inaakyat ang matataas na bundok at pinupuntahan ang malalayong komunidad bilang isang barangay population program volunteer ng Tupi, South Cotabato. Ako gali si Chari Punggo Maguling, 35 years old. Kag akon nga bana si Sabit Maguling, 45 years old. Kag akon mga anak si Michelle Maguling, 20 years old. Kag si John Ray Maguling, 17 years old. Ako gali blaan kami, taga sitio Datalisi, Kapon Kopit, South Cotabato. Kasal ko 14 years old tungkol sa among tribo kag sa among tradisyon na sayo kami ninyo sa akong nabana. So ako dako gidang pasalamat sa train kami sa ni Ma'am Melanie kag Ma'am Esther Ante. Salamat gid sa ilang itudlo labi na sa magplano sang pila ka bata na dapat nga di bata para kung apya mo nga makaya nga isagod kag mahatagan nga ilang mga kinahanglanon. Katuwang din siya ng barangay at lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong may kaugnayan sa kalusugan, populasyon at pagpapaunlad. So, hindi na po namin kailangan gumawa ng mga programa dahil si Ate Esther na po mismo ang kusang loob na nag-aabot sa amin. Marami pong mga katangian si Ate Esther na pwede naming ipagmalaki. Isa na riyan ang kanyang pagiging masipag at masinop sa trabaho, lalong-lalo na po sa pag-aabot ng mga nasa laylayan ng ating lipunan. Kusang loob niya po itong binababaan kahit na alam natin na ang honorarium na ibinibigay ng barangay para sa kanya ay limitado, ngunit nariyan pa rin si Ate Esther. Yung commitment, yung dedication niya sa pagbibigay serbisyo sa taong bayan na kung saan voluntaryo in nature niya pong ginagawa ito. Saksi rin ang kanyang mga kasamahan sa trabaho sa kanyang husay at dedikasyon sa tungkulin para makapagsilbi sa kanyang mga kababayan. Si Ate Esther as PBB or Population Program Volunteer Worker, masasabi kong siya ay isang very active or masigasig na volunteer. Dahil dito, every time na magpaalam siya sa akin na mag-lecture sa ibang barangay, pinapayagan ko po siya dahil alam ko na nakakatulong siya sa pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon. Kahit anong lugar, malayo man yun na malapit, andun kami. Just to reach out them at maibigay yung serbisyo na dapat at nararapat para sa mga tao. Minsan, pumasok kami sa isang GIDA area doon sa Pulumulok. Wala kaming masakyang dalawa kasi hindi kami ihatid ng Skylab doon sa area mismo kasi natatakot kasi sila. During that time, may conflict doon sa Muslim area. Tapos, so naglakad na lang kaming dalawa. Pagpabalik, pagod na ako, may dumaan na karusa. Yung kalabaw nga, tapos merong sumakay kaming dalawa doon. Tapos ako naman, pagod na siya, enjoy siya. Hi, Ma'am Lai! I love this work! So parang nagiging energizer ko si Ate Esther. For how many years na kasama-sama ko siya sa work talaga. So yun yung hindi ko makakalimutan sa kanya. Yung parang madali siyang nablutin. Hindi naman nasayang ang pagpupursige ni Esther na ituro sa mga kababaihan at kalalakihan ang kahalagahan ng responsableng pagpapamilya. Bumaba ang bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis at dumami naman ang gumagamit ng family planning methods sa kabila ng kultura at tradisyon. Isang patunay na naging epektibo ang pagbabahagi ng mga impormasyon ni Esther
sa mga taga-Tupi, South Cotabato. Ang nakita ko sa paggamit ng family planning, nag-reduce yung burden ng pamilya. Minsan, mawala ng supply ang ating center. Ang ginagawa, kung wala mang pera yung client, lalo na yung client ko, ay palangga ko man yung mga client ko, Ate Esther, wala na daw supply, wala man akong pera, maibili ng gulong, yung tambal ba, yung medicine. Pagbigay ako ng pera, o sige, bili ka doon. Pinatunayan lang ni Esther na kaya nating akyatin ang matayog na bundok o pumunta sa malalayong lugar kung lagi nating dala sa ating puso ang kagustuhang magsilbi sa bayan. Hindi distansya, edad, pagod o kakarampot na sweldo ang makakapigil sa mga tulad niyang hangad lang ay mapaunlad ang buhay ng bawat pamilya at komunidad.